Hello guys and good day! At tara, samahan niyo ako at magluto tayo ng sweet and sour chicken. Ire-ready ko nga lang pala yung mga gagamitin nating sangkap sa paggawa ng sauce ng ating sweet and sour chicken. Meron ako dito ang bawang, sibuyas, bell pepper, pineapple tidbits, ketchup, and harina. And then kakailanganin din natin ng asukal at suka sa paggawa ng ating sweet and sour sauce. Pwede nga pala kayo guys gumamit ng pineapple chunks kung yun yung gusto nyo. Pero mas prepare ko kasi itong tidbits kaya ito yung gagamitin ko sa paggawa ng ating sweet and sour sauce. Chicken breast nga pala guys, yung ginamit kong pati ng manok dito and then kinat ko lang siya into cubes. Now, gagawa natin siya ng butter. Yung butter natin is kailangan lang natin ng egg, harina, asin, paminta, and then lalagyan ko lang to ng ice cube para mas mabilis na kumapit yung ating butter doon sa ating manok. Pwede nyo rin gamitin tong ingredients na to guys kung magluluto kayo ng sweet and sour pork or sweet and sour fish. Pag sweet and sour fish nga lang yung lulutuin nyo, maglalagay kayo ng luya. And no need na nagawa nyo ng butter yung fish kasi ipiprito nyo lang yon, then pwede nyo na siyang isama doon sa inyong sweet and sour sauce. And now we're done with our chicken. Ngayon naman i-prepare ko yung ating sweet and sour sauce. So kakailanganin ko lang dito ng ketchup, asukal, paminta, asin, yung ating suka, and then yung sabaw ng ating pineapple tidbits and soy sauce. Pero kung gusto niyo na mas timplahan yung inyong lulutuin directly habang niluluto siya, nasa inyo na yun. Ito lang ginagawa ko is para lang mapadali yung buhay natin. Anyways, dahil tapos na rin tayong gumawa ng ating sweet and sour sauce, mag-start na tayong magprito ng ating mga manok. Ginamit ko nga pala guys dyan yung aking natitirang use oil dun sa aking container. Huwag kayo mag-alala, ang pinagprituhan lang din naman yan is manok. Kapag mainit na yung mantika, pwede nyo na pong ilagay yung inyong piprituhin. Then, pag nag-golden brown na siya, hanguin nyo na. Then, ganun din yung gagawin nyo sa mga next batch na inyong ipiprito. Ginawa ko nga pala dito guys, nung natapos ko ng iprito lahat ng mga manok, is sinalang ko siya ulit para talagang mag-intact yung butter doon sa ating manok. Para once na sinama na natin siya sa sauce, hindi matatanggal yung harina na ating ginawa or yung ating butter. Share ko nga pala sa inyo guys, one time kasi tinanong ako ng panganay kong anak na babae kung ano daw yung luto sa manok na ayaw ko. Ang sagot ko, wala. Tapos, shinare niya sa akin na ayaw daw niya dun sa mga luto sa manok na kagaya ng tinola, sinampalukang manok, or yung may curry. Kasi daw, nalalansahan daw siya. Yung mga luto na parang pinakuluan lang yung manok, nalalansahan daw siya. Kaya, pag nagluluto ako noon, parang isang piraso lang yung kakainin niya, hindi niya pa yun nauubos. Actually, hindi lang yung panganay kong anak yung picky eater, maging yung bunso kong anak. Kaya pag hindi nila gusto yung ulam na niluto ko, talagang small portion lang yung kanilang kakainin. Kaya dito sa bayang ginagawa ko, pag magluluto ko ng ulam at alam kong hindi yun nila gusto yung ulam na yun, kinokontian ko lang. Pero pag gustong-gusto nila yung ulam nila or favorite nila yun sa mga niluluto ko, dinadamihan ko talaga, sinosobrahan ko siya talaga kasi hindi siya umaabot hanggang dinner time. Ang ginagawa kasi ng mga anak ko, pag yung ulam na yun is gustong-gusto nila, nagmimerienda sila with kanin. Well anyways, napahaba na yung aking chika. Ngayon naman mag-start na tayong iluto yung ating sweet and sour sauce. So nag-isa lang ako dito ng bawang. Then, isusunod ko dito is yung ating sibuyas. After natin mag-isa yung sibuyas, isusunod ko namang igisa is yung bell pepper para lumabas yung lasa niya and yung kanyang aroma. Then, after kay bell pepper, igigisa ko naman or isasama ko sa paggigisa is yung pineapple. Yung pineapple guys is optional lang naman kung gusto nyo isama siya sa paggigisa or gusto nyo lang siya ilagay once na natapos na yung pagluluto nyo. So, nasa inyo po yun. Pero sa akin, mas gusto ko kasi nagigisa or naluluto din yung pineapple. Now, na we're done na mag-isa ibang ingredients, ilalagay na natin yung ating sweet and sour sauce na prepare. Then, pakukuluan lang natin to. Nagdagdag nga rin pala ako dito ng asukal kasi nakukulangan pa ako sa tamis niya. Pakukuluan ko lang to ng bahagya guys para lumapot pa yung ating sweet and sour sauce. Actually, pwede kayo maglagay ng cornstarch or ng slurry kung tinatawag nila para lumapot yung inyong sweet and sour sauce. Pero sa akin kasi may sugar na to and once na naluluto siya ng naluluto, mas lumalapot pa yung kanyang sauce. Kaya ang ginawa ko is hindi na ako naglagay pa ng cornstarch. And after kong mapakuluan at maluto itong ating sweet and sour sauce, ilalagay ko na ngayon yung mga pinirito ko dito sa ating sauce. Then pakukulan ko lang siya ng bahagya para ma-absorb pa ng ating manok yung ating sauce.
And then, hahaluin ko lang siya ng hahaluin hanggang sa makoat na nung sauce yung ating mga piniritong manok. Pero kung gusto nyo po na crunchy pa rin yung karne na isasama nyo doon sa inyong ginawang sweet and sour sauce, palamigin nyo lang po ng bahagya itong niluto nyong sauce, then tsaka nyo po ilagay yung karne na prepare nyo na isama dito sa inyong sweet and sour sauce. So hanggang dito na lang guys. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Good day and God bless po sa inyong lahat. Bye!